As you know, mga kababayan, arestado na si Digong ng Interpol, PNP, CIDG. Yan po, mga kababayan, ang laman ng mga balita. Dinala siya from NAIA, dinala siya ng ating mga authorities sa Villamor Air Base. Yan po, mga kababayan, yung kanina na mga kaganapan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Yan na po, mga kababayan. Padating na yata si dating Pangulong Digong sa NAIA Terminal 3. Tingnan natin kung ito ay aaristuhin po ng ating mga authorities. Nandyan po si Chief General Marbil and CIDG Chief Nick Torre. Nagsisigawan yung mga supporters niya. Ayaw tumigil sa kakasigaw. May announce siguro yung kanyang abogadong si Atty. Torion at kasama. Pero siging sigaw ng kanyang mga supporters. Nagiging unruly na. Hindi na maintindihan. Hindi na maintindihan yung sinasabi. Si Bongo, nandito si Bongo. Nagkakagulo yung media. Kanya-kanyang scoop kasi po, mga kababayan. Nagkakagulo. Si Secretary Bello, nandito na rin. Kanina, galing siya doon sa si Bongo, tapos si Secretary Bello, galing doon sa dating Secretary Bello, galing sa Cardinal Santos Hospital. Kasi ang sabi, ididiretso doon for check-up itong si Digong. Pero sabi ni Bongo, nakakalungkot na niya kasi kinancel yung aming pass ng mga pulis. Ayaw silang papasokin sa loob. Kaya dumiretso na lang siguro sa airport ngayon. Ito na nga sila po. Nagkakagulo na. Wala nang direksyon yung camera. Wala na po. Direksyon yung camera, umalis na lang. Yan, napakaraming polis. Ito po si Bongo, may ina-announce yata. Hindi man maintindihan po. Hindi na makita si Bongo. Yan, nagkakagulo yung media. Ganon talaga kami po. Sa mga ganyang coverage, sanay na tayo. Lahat na lang po camera, mga cellphone. Si Vic Rodriguez. Galing silang Hong Kong. Si Philip Salvador. Si Lorraine Badoy yata ito, nagdadrama na naman. May papunas-punas ng luha. Kahit nang doon sa Hong Kong, mga kababayan na nag-speech siya, may papunas-punas ng luha. Drama queen. Ayan si Panilo kanina, ginagatungan na naman yung mga tao na mag-people power. Ganon sila. Wala pa yung dating Pangulong Digong. Hindi man nakikita rito. Baka binitbit na po. Baka sumurrender na o kasama na ng mga opisyal ng PNP, si General Torre, pagkatapos ni General Marbil. Hindi natin makita rito si General Marbil at saka si General Torre. Yan baka pinakapakalma muna. So hindi pa maintindihan kung ano nangyayari po. So malamang mga kababayan, nasa loob pa si Digong. Nagkagulo lang yung mga taga-media. Paunahan kasi po yan. Paunahan sa pag-cover. Paganda ng posisyon. So right now, di pa natin maintindihan kung may warrant of arrest na si Digong. Abangan lang po natin. Ito yung kaninang announcement ni Bongo.
kami ngayon ni Dr. Agnes. Sisiguraduhin lang namin na maayos po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Actually, nasa ospital sila po siya bukas kanina. Medical check-up niya, may gagawing procedure sa kanya bukas. Dito po sa hospital, sa Cardinal Santos Hospital. Tumuloy at kailangan niyang magpa-check up talaga. Regular check up. Si Dr. Agnes, siya po yung personal physician ni dating Pangulong Duterte for the last 20 years. Dito po kami, Secretary Bello. Kaya lang, ayaw kami magpasukin. Alam niyo, nakakalungkot. Sabi ko nga sa mga pulis, paparesto nila yung taong ginawa lang ang trabaho niya para sa bayan. Sinakripisyo niya lahat. Totoo yung sinabi niya. Ginawa niya po ito para sa ating mga anak. Tayo lang natin. Hindi kami makapasok. Pinagbawalan lang kami pumasok. Financial lahat yung pass namin. Kaya dumiritso sila sa NAIA. Nasa NAIA na ngayon si Bello saka si Bongo. Kaya lang, hindi na maintindihan mga kababayan yung mga interviews. Ayan o. Kanina sa interview ng GMA mga kababayan, sinabi ni Digong na ready daw siya to face the warrant of arrest allegedly issued by the International Criminal Court for his controversial war on drugs, stressing that he would face it directly as a lawyer and would not escape in another country. Yan sabi po ni Digong. I would say that really appear or non-appearance, but I will deal with the problem directly as a lawyer. Gagamitin ko na yung pagkaabogado ko, sabi ni Digong. He also alleged concerns that he went to Hong Kong over the weekend allegedly to evade the arrest warrant. He is expected to return to the Philippines ngayon. Kaya inaabangan na ng media. Yung original schedule niya na in-announce hapon mamayang hapon pa sana. Biglang nagbago po. Ngayon na lang daw. Kaya sabi ni Digong, Sus Mariosep, mas lalo akong mahuli dito sa Hong Kong. I am here as a visitor. We do not enjoy any privileges here. Saka kung magtago ako, hindi ako magtago sa ibang lugar. Diyan ako sa Pilipinas. Diyan mo ako hindi makita. O, tingnan natin mga kababayan kung ano ang susunod na mga pangyayari or mangyayari. Hanggang ngayon po nakaabang pa yung mga pulis sa NAIA. Yan po, nagkakagulo po sa NAIA. Si Bongo pumunta na rito, pati si Bello. Kaya lang hindi na maintindihan po kung ano ang ina-announce ni Bongo. Nagkakagulo na yung mainstream media. O atras daw, atras. Yan siya ngayon mga kababayan. Wala pang aksyon. As you know mga kababayan, arestado na si Digong ng Interpol, PNP, CIDG. Yan po mga kababayan ang laman ng mga balita. O, dinala siya from NAIA, dinala siya ng ating mga authorities sa Villamor Air Base. Yan po mga kababayan yung kanina na mga kaganapan. Marami mga polis nakabantay. Yan po. Yan, nagtitipon-tipon yung mga supporters niya sa labas. Karamihan po mga vlogger. So malamang sa malamang mga kababayan, si Digong diretso na pong dalhin sa dahig. O, ito yung kanina. In-examine mo na siya mga kababayan ng doktor. So dumaan siya sa proper procedure. Ngayon galit na galit si Hanilet Abansenia, yung kinakasama mga kababayan ni Digong. Yan mga kababayan. Sabi niya, sobra na to sa martial law. Kung tatay niya, President Marcos Jr., referring to our president, nag-announce ng martial law, ito, referring to arrest warrant, walang announce. Walang right to legal assistance, tapos walang warrant.
illegal detention na ito, sabi po ni Hanilet. Lahat ito mga sinasabi nila, walang katotohanan. Binasaan pa nga po, mga kababayan, ng kanyang karapatan, si Digong. May warrant of arrest po. Ayan ang warrant of arrest galing sa ICC, International Criminal Court. Pre-trial Chamber 1. Date March 7, 2025. Yan o. Warrant of arrest for Mr. Rodrigo Roa Duterte. Secret kasi siya. Siyempre, yan mga judge. Judge Julia Antuanilla Motok, presiding judge. Judge Rain Adelaide Sophie Alapi Gansu. Judge Maria del Socorro Flores Liera. Yan po. Sabi diyan, pre-trial Chamber 1 issues this warrant of arrest pursuant to Article 58 of Rome Statute for Rodrigo Roa Duterte, a national of the Republic of the Philippines, born March 28, 1945 in Maasin, Southern Leyte, Philippines, Republic of the Philippines. Tapos nakasulat yung procedural history. Basahin natin. Sabi diyan, on April 2021, April 19, the presidency assigned the situation in the Republic of the Philippines to the chamber. Number 2, on September 15, 2021, the chamber in a previous composition authorized the commencement of an investigation into the situation in the Philippines in relation to crimes within the jurisdiction of the court allegedly committed on the territory of the Philippines between November 1, 2011 and March 16, 2019 in the context of the War on Drugs campaign. Number 3, on June 24, 2022, following a deferral request from the Philippines in a temporary suspension of the investigative activities, the prosecution requested the chamber to authorize the resumption of the investigation into the Philippine situation. Number 4, on January 26, 2023, the chamber authorized the prosecutor to resume the investigation into the Philippine situation. On July 8, 2023, the appeals chamber confirmed this decision. So sabi dyan, for these reasons, the chamber hereby issues a warrant of arrest for Rodrigo Duterte. So yun, malinaw mga kababayan, may warrant of arrest issued by the ICC. Pinadaan po sa Interpol kung saan tayo po ay may obligation. Kaya sinabi po ng Palasyo Malacanang, ready tayo for any eventuality. So confirm pala po yung sinabi po ni na pinagtatawanan ng mga critics at mga analyst, yung sinabi po ni PCO Secretary Joey Ruiz na I heard anya. Madaling sabi, A1 information, kaya lang secret. So mali yung mag-akusasyon po ni Hanilet. So, yung warrant of arrest, binasa sa harap po mismo ni Digong, ni General Torre. Pakinggan po natin. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. So, sinunod mga kababayan yung proper procedure. O ito yung mga pangyayari, mga kababayan, before siya na silbihan ng warrant of arrest. General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve si Mijal Dea. Hindi niya alam. Kahit na PI man lang. Sa kanya, nasa dyaryo na. And then, hindi pa kayo na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the prosecutor general. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Sir. Nakikipag-argumento pa siya, si Mijal Dea, doon sa mga arresting officer. Pero binasa na po siya ng kanyang Miranda rights, si Digong, after na iserve ni General Torre.
yung warrant of arrest. O ito si Digong, mga kababayan. Sabi ni Digong, wala di ako maalala na ginawa kong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba or maybe lahat. But I did it for my country. Pakinggan natin. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? To me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. Nakikipag-argumento pa siya. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Kung general naman kayo, alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinatayag sa kanya nila. Hindi niya alam. Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya, nasa jargo na. And then, hindi pa kayo na, ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? Sir, There's naman doon blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Nakikipag-argumento si Digong. Or at least, have you read the case? At that time, ninyo may arrest. So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Kaibigan tayo, galing ako gobyerno. Ito pala yung binabasahan ng CIDG Director na si Major General Nicolas Torre, si Digong ng Miranda Rights. Medyo mahaba-haba ito kaysa sa kanina. Pakinggan natin mga kababayan. You're placing under arrest as deputized to me by the PCTC. I'm sorry. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right to counsel your choice. Anything you say may be used for and against you in the court. Yan po, naputol kasi alam po ninyo, nagkakagulo doon sa Vinyo kung saan sinerve mga kababayan yung warrant of arrest ng ICC, issued by ICC, pero sinerve mga kababayan ng Interpol at saka ng CIDG. Ngayon, kanina, nagsabi pa si Digong nang isiniserve yung warrant of arrest na you just have anya to kill me. Ganon yung kanyang sinabi. Pakinggan ninyo mga kababayan itong video. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Kaya nga. Ulitin natin. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Kaya nga. Yung officer na nagsiserve mga kababayan ng warrant of arrest, kalmado lang po. Salute to our authorities na relax kaya naging maayos po yung pag-serve ng warrant of arrest. Di niya Mr. Maravillas ang mga susunod na kabanata nito. Malamang mga kababayan, ilipad na po si Digong papuntang The Hague, Netherlands. Sabi po ni Atty. Colmenares,
Tatlo niya ang possible places where Duterte may be held. Sabi ni human rights lawyer Nery Colmenares, sabi niya, it is possible niya that he will be spirited out of the country. Under the rules ng ICC niya, once an arrest order is issued, it is up to the ICC kung saan dadalhin yung akusado. 1, pwede siyang makulong sa kustodya ng ICC. 2, pwede sa third party. Or 3, sa dahig mismo. So either of the 3, nasa poder siya ng ICC. It will be up to the ICC where he will be detained. So malamang mga kababayan, diretso na pong ilipad papunta sa ibang bansa, sa dahig, Netherlands, si Digong. Mas maganda na po kasi kung dito siya, baka kung i-exploit pa ng mga supporters niya. And in fact, right now mga kababayan, may mga pagtipon-tipon na nagaganap. Nananawagan na po ng revolusyon ni Atty. Harry Roque. Ang aking panawagan, tayo'y manindigan na. Tayo'y unti-unti nang magtipon dyan sa EDSA. Hindi na po pwedeng paupo-upo na naman tayo. Ang problema sa iyo, attorney, wala mang maniniwala sa iyo kasi nagtatago po kayo. Maganda, umuwi na po kayo rito. Umuwi na po kayo rito kasi para pangunahan yung sinasabi ninyong it's a people power. Wala mang maniwala sa iyo. Gusto mong palabasin yung mga tao sa kalsada pagkatapos kayo nasa taguan. Tama po? Tapos ito pong arrest warrant. Ito yung gusto niya, Ito yung wish ni Digong mismo. Tagal ko na niyang inintayan. Di ba yun ang sabi niya? Ang tagal ko nang naghintay. Sabi niya rito, you have been doing it. Tapos, sabay mura. For so long a time, can you just please try once more? Magkita tayo. Ito ang mensahe ni dating Pangulong Digong sa ICC bago lumipad pabalik sa Pilipinas mula sa Hong Kong nang mabalitang may nag-aabang na sa kanyang pulisya. Kaya sabi po ni Yusek, Attorney Claire Castro, be careful anya for what you wish for. Baka niya mangyari sa'yo. Ito na nga, nangyari na, tapos magrireklamo kayo. Sabi ni Digong mismo, matagal ko na itong hinihintay. Anda siyang mabulok po sa kulungan para sa mga mamamayang Pilipino daw. Tapos nagsabi pa nga na siya na ipagawa na lang siya ng ribulto, katabi ni Rizal. Mag-contribute ng $5 or $10 para sa ribulto niya. O di ipagawa na lang po ninyo siguro yung mga supporters ni Digong. Yan ba yung sabi niya? Crimes against humanity? Pati yung hindi ninyo nasali na pinatay ni Hitler, idagdag mo na sa akin. Yung nakalimutan ninyo sa listahan ko, or the unsolved massacre around the world, charge it to me. Charge it on me because isang impyerno lang ako. Yeah, sabi dito sa balita ng ABS-CBN, nang lumapag si Duterte sa NAIA, natuloy nga ang pag-aresto sa kanya sa bisa ng warrant of arrest mula sa ICC. So, natapos na yung kanyang paghihintay. Siya mismo yung nagsabi na matagal na niyang iniintay yung warrant of arrest. Nandiyan na pala. You see? Kaya wag na kayong magagalit, Atty. Harry Roque at mga supporters. Kasi mismong si Digong, willing siya. Ito yung sabi sa report ng Manila Bulletin, wala tayong choice kundi mag-cooperate. Hindi pala, yung congressman pala to. Solon says Duterte's arrest proves Pinoy's follow rule of law. Kala ko si Digong, hindi pala. Yung congressman, Congress Representative Geraldine Romano, wala man na niya tayo magawa kundi mag-cooperate. Yun man talaga po. Kasi we have to observe the rule of law, including international law, mga kababayan. Ngayon, si Bongo, nananawagan sa ating mga kababayan to pray for ex-President Rodrigo Duterte. So, biglang naalala ninyo yung Diyos. Si Digong, pati yung Diyos, pinagmumura. You see, mga kababayan, ngayon bigla kayong naging religious. Yan ang mga sinasabi natin. Be careful for what you wish for. Kasi baka nangyari na nga po. At yung sabi natin, ito lahat baka isisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang kaso niya po,
sa ICC, wala mang kinalaman yung administrasyon ni President Bongbong Marcos. Unang-una po, hindi man po tayo bumalik sa ICC. Kailang may paraan pala yung ICC kung paano pwede tayo mag-cooperate without yung bumalik tayo as member. Through Interpol pala, pwede. Yun na nga po yung nangyari. So walang nabago po sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At huwag ninyo pong sisisihin yung ating administrasyon kasi yung ating Pangulo po wala mang kinalaman dito sa kaso ni Digong. Ang nag-file ng kaso po, mga pribadong complainants, yung mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Hindi man po yung ating gobyerno. So malinaw po. Kaya yung galit ng mga DDS sa ating Pangulong Bongbong Marcos, misdirected po. Kung magagalit po kayo, doon kayo sa pamilya ng mga biktima kasi sila yung nagreklamo sa ICC. Hindi man po yung ating gobyerno, hindi man po yung ating administrasyon, hindi yung ating Pangulong Bongbong. Kaya malamang sa malamang, wala man pong tumalima sa mga panawagan ninyo na mag-aklas laban sa ating administrasyon tulad ng gustong mangyari ni Roque. Kasi po, mali na ituro ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos na wala man siyang kinalaman sa kaso ni Digong sa ICC. O ngayon, ano yung mga pwedeng susunod na mangyari? Malamang sa malamang, ang susunod pong aaristohin si Sara Duterte, si Bato at saka si Bongo and other personalities, mga akusado na kasama po doon sa finailan ng kaso sa ICC ng mga complainants. So yun ang aabangan natin mga kababayan sa susunod na mga araw. So malamang sa malamang kabado na ngayon si Bongo, si Bato, pati si Sara Duterte. Ngayon, matetesting natin yung mga nagsabing walang iwanan. Lalo na si Senator Robin Padilla. Kung huli nila si Bato, isama niya ako. Dahil isama ninyo ako dahil isa ako sa mga sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan sa drug war. Walang iwanan yan. Samahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan. Sa abroad pa, masarap pagkain doon. Sabi po niya ni Robin Padilla noong March 30, 2023. Tingnan natin kung sasama sa kulungan, mga kababayan si Robin Padilla. So kaabang-abang ito. Ito yung sitwasyon sa Davao City, mga kababayan ngayon. Sabi dito, Davao City Council holds a prayer and candlelighting ceremony at Rizal Park in Davao City ngayong hapon in support of former President Rodrigo Duterte. City Vice Mayor Melchor Kitain Jr. along with members of the 20th City Council led the lighting of candles and offered prayers to express their solidarity with Duterte and promote peace. Ayan sila ngayon. Kokonti lang naman po. Yung ganyang mga mass actions, basta peaceful po, wala man problema yan. Anyway, ready man po yung ating mga kapulisan to maintain peace in order. Pati po yung armed forces nagpaabot na po ng statement. Yan po sabi ng Armed Forces of the Philippines, it will remain a professional organization and stand ready to reinforce efforts to uphold national security and stability if necessary following the issuance of warrant of arrest against former President Duterte by the ICC. Si Risa Ontiveros nagpaabot na rin ng mensahe ng reaction. Sabi niya, former President Duterte arrested. Dumating ng araw na hinihintay ng mga pamilya ng libo-libong Pilipino na napatay sa madugong tukhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangawakan ko ang sinabi ni dating Pangulong Duterte under oath na harapin niya ang kaso sa International Criminal Court. Sana bilang abogado, siya ay sumunod sa mga proseso nito. I also hope that Malacanang will honor its word and accede to all requests of the ICC through the Interpol and ensure that justice will run its full course. The thousands of Filipinos killed during Tukhang were not murdered by one man alone. Sana ay simula pa lang ito ng paghahabol sa lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno na responsable sa pagpatay sa inosente o walang kalaban-laban. Yan po yung sabi ni Risa Ontiveros. Si Trillanes, mga kababayan, may statement na rin. Yan sabi niya, noong 2017 nag-file ng kaso
ang magdalo sa ICC laban kay Duterte. After 8 years, sa wakas nahuli na rin ang Berdugo. Sa lahat ng nakasama namin sa mabang lakbay na ito para sa hustisya ng libo-libong AGK victims, maraming salamat po. Kaya po, pwede ninyong kagalitan po si Trillanes, mga DDS. Pero yung ating Pangulo, wala man kinalaman dito sa pag-file ng kaso. Ang nag-file po, mga pribadong complainants, tinulungan po ni Trillanes. At ng mga human rights groups. Kaya misdirected yung galit ninyo na pinopolitika ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos at gusto ninyong panagutin. Paano gusto ninyong panagutin? Wala mang kinalaman ang ating Pangulo sa kaso sa ICC. Sabi nga, you are barking at a wrong tree. Yung stand ng ating Pangulo, hindi po nagbago. Hindi man tayo bumalik as member ng ICC, kaya lang po may Interpol. Ito na yung pagpasok ng mga balita. Families of drug war victims welcome Duterte's arrest. Call for accountability. Pero si JBR Sito po, iba yung sinasabi. Pinagdarasal ko ang Pilipinas. Ako ay nalulungkot sa ating pagkawatak-watak. Napakahirap na umusad. Yan sabi niya. Ercito expresses sadness over division amid Duterte's arrest. So nagpakita na ng kulay si JBR Sito. Yung totoo niyang kulay, mga kababayan. Jinggoy Estrada, ang statement niya, sana ay maging mahinahon ang lahat. Si Laila de Lima, siyempre, amanos na si Laila. Kaya sabi niya, for almost 7 years, I was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes I did not commit, all because I dared to speak out against Duterte's drug war. Today, Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance, this is about justice finally taking its course. Amanos na po si Laila de Lima. You see? So talaga po, ang buhay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. So nagpalit ng kalagayan, mga kababayan ngayon, ng gulong ng palad. Ngayon naman, nasa ibabaw na si Laila de Lima kasi nakalabas na, nasa ilalim naman po si Digong. Ganyan talaga ang buhay. Sabi ni Erap noon, weather lang. Ito yung kanina na sasalubungin pala ni General De La Torre, si Digong. General, good morning, Raul po. Ano pong, sir, anong, plano? Ano sir? Salubungin na namin sir. Yung waran, sir, si Sir Hindi Dio. sir, may taga-PCTC. Interpol. Interpol. Yes sir. So kayo ang lead, sir? Yes sir, yes sir. Ayan po yung salubong. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder, sir, committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and as set forth in this warrant of arrest. Ayan po, published by Romel Pabs. Maraming salamat. Yun ang full, mga kababayan, ng pangyayari kanina po. Full story. O ngayon, yung Human Rights Watch po, nanawagan for immediate turnover ni Digong to the International Criminal Court, declaring his arrest a critical step for accountability in the Philippines. O ito, magandang post ito ni Richelle Ann Lucina Miranda. Sabi niya, hindi naman member ang Pilipinas ng ICC. Yun ang claim ng mga DDS. Sabi dito, the same president that withdrew our statute is the same president being investigated for crimes against humanity. Make it make sense.
ICC remains jurisdiction with respect to the alleged crimes occurred in the Philippines from 2011 to 2019. Yan po yung sabi sa bakit may jurisdiction pa rin. Sabi dyan, the Philippine State Party to the Rome Statute since November 1, 2011 deposited a written notification of withdrawal from the statute on March 17, 2018, while the Philippines withdrawal from the statute took effect on March 17, 2019, the court retains jurisdiction with respect to alleged crimes that occurred on the territory of the Philippines while it was a state party from November 1, 2011 up to and including March 16, 2019. While the relevant crimes appear to have continued after this date, the pre-trial Chamber 1 noted that alleged crimes identified in the Article 15 3. Requests were limited to those during the period when the Philippines was a state party to the statute and restricted the authorized investigation to that period. So yun po mga kababayan, kung bakit tinuloy pa rin yung investigation. Inimbestiga po yung panahon na nangyari ang crimes against humanity ng member pa yung ating bansa sa ICC. So yung strategy ni Digong na umalis as member para makalusot siya, hindi pa rin po nangyari yung kanyang objective. Hindi pa rin siya nakalusot. Arestado na siya ngayon. Nasa Villamor Air Base pa din po, mga kababayan. Hindi pa naman nililipad. Yan Marami nakabantay ng mga pulis. So hintayin na lang natin yung mga developments kung saan ikukulong si Digong. Kung dito ba sa Pilipinas o ililipad na siya papuntang abroad. So malamang, sabi ni Colmenares, ilipad na siya papuntang The Hague. At sabi natin na kanina, because of the arrest ni Digong, malamang kabado na po si Sara Duterte, si Bato, si Bongo at yung iba pang kasama sa mga kaso na pinail po sa ICC.